Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong mga video muna na uunahin na reakan. Number one, ito, bisitang hindi daw nakikita. Anong mangyayari dito? So, nakalagay doon sa caption, bisitang hindi nakikita. Akala ko, namamalik ng mata ko, mana ko pa yan sa yumao kong nanay. Sanay siyang kumain sa mangkok kesa plato. Di ko ginagalaw pero gumagalaw. Hindi eh. Maraming beses nang nangyari yan. Lalo na pagka yung ilalim ng mangkok mo ay basa. Tapos glass pa yung pinagpapatungan. Nangyayari yan. Nangyayari yan. Ilang beses nang nangyari sa akin yan nung glass pa yung ibabaw ng lamesa namin sa bahay dati namin nun. Hindi paranormal ito. Tama, may mag-explain yan. Oo, to. Buti may tumama. Basa ang puwet ng mangkok. Pero may mga naniniwala. Hindi ko sa tao, no? Meron one of these days yung mga siguro yung lamesa ng mga naniwala hindi glass. 'Di ba? Nangyayari yan kadalasan glass yung lamesa. Maniwala kayo sa akin, hindi to paranormal. Next video, ano itong video na to? Sa litratong ito. Well, it's just a simple picture. May nakunan. Mga kaibigan, noong 2019 sa Iloilo, may isang lalaking nagngangalang Charian Traya ang kumuha ng litratong ito bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa kanya, ay namangharaw kasi ito sa laki ng punso malapit sa kanila, kaya niya ito naisipang kunan ng litrato. Ang nakakapagtaka dito, nung ito ay kanyang ni-review ay laking gulat niya dahil may nakunan pala siyang isang kakaibang nilalang sa may bandang likuran sa pagitan ng puno ng saging. Ayon sa ilan, ito raw ay isang duwende dahil base sa iba't ibang deskripsyon patungkol sa kanila ay ganito raw talaga ang kanilang itsura. Dinala rin nila yung litrato sa isang photo expert at film director na si Emer Bautista at doon ay napag-alaman nilang yung larawan ay hindi edited dahil nagbe-blend ng gusto yung duwende sa iba pang bagay dun sa litrato. Napakaraming kwento patungkol sa mga duwende sa iba't ibang panig ng mundo na maski nga sa Biblia sila ay nabanggit partikular na sa Book of Leviticus. Ikaw kaibigan, meron ka bang karanasan patungkol sa duwende? Duwende nga ba ang nakunan? Okay. Yan ay hindi duwende. Hindi yan duwende. Sa litrato. Alam mo kung bakit? Well, it's just a simple picture. May nakunan. Mga kaibigan, noong 2019 sa Iloilo, may isang lalaking nagngangalang Charian Traya ang kumuha ng litratong ito bandang alas 12 ng tanghali. Ayon sa kanya, 'Di ba? May punso ito. May punso diyan, ay namangharaw kasi ito sa laki ng punso malapit sa kanila, kaya niya ito naisipang kunan ng litrato. So, ang kinunan niya ng litrato yung punso. Ang nakakapagtaka dito, nung ito ay kanyang ni-review ay laking gulat niya dahil may nakunan pala siyang Malayo na sa punso yung Malayo na sa punso yung tawag diyan. Malayo na sa punso yung nakuna ng picture. Tsaka hindi ito duwende dahil kung makikita mo do sa perspective, malayo yan, kaya maliit. Pero kung susukatin mo yung puno ng isang saging, kakaibang nilalang sa may bandang likuran hindi ba masusum out sa to? pagitan ng puno ng saging. Ayon sa ilan, ito raw ay isang duwende dahil base sa iba't ibang deskripsyon patungkol Kasi sa kung puno ng saging yan, ganyang kataas yung puno ng saging, ang laki niyan, malaking tao yan. Nasa perspective kanila, lang yung pagiging ay ganito maliit. raw talaga ang kanilang itsura. Dinala rin nila yung Ngayon di ba nakikita mo? Tsaka hindi naman talaga edited. Ngayon, nakaka-add kasi ng credibility kapag sinabi ng expert na hindi edited yung picture eh.
Hindi naman talaga siya edited, pero it doesn't mean na totoong duwende na yan, kundi siya edited. Feeling ko totoong tao yan na nandiyan, na nakatingin sa'yo nung pinicturan mo. Mukha lang siya talagang duwende siguro. Pero, ito yung puno ng saging, ang laki niya, no? So, ibig sabihin, duwende din yung puno ng saging. Malayo kasi sila, kaya mukha siyang maliit. Now, kung kababalaghan ba yan, hindi ko alam, pero definitely hindi yan duwende. Malaki yan eh. Litrato sa isang photo expert at film director na si Emir Bautista at doon ay napag-alaman nilang yung larawan ay hindi edit. Just imagine, ganyan kalaki yung puno ng saging, tapos ganyan kalaki. Ano to eh? Height ito ng normal na tao eh. Gusto mo sabihin duwende? Malayo naman doon sa punso. Anyway, doon na tayo doon sa main content, no? Speaking of duwende, ito yon. Duwende na nahuli cam daw sa kisame ng bahay. Ano ba itong mga fino-forward sa akin ni Ma'am Wish Heart Star? Kasi na-discuss yung duwende doon sa video ni Ponggoy. So, tingnan natin itong duwende na ito. Ayusin lang natin, Nagkagulo ang mga residente ng Lucena City sa Quezon nung sa kisame ng isang bahay may nahuli kam di manong kakatwa at maliliit na nilalang. Kahit maliit at masikip ang bahay ni Chen dito sa Lucena City sa Quezon, hindi raw nila ito maiwan-iwan. Maliban kasi sa minana pa nila ito sa kanilang ama. Buenas din daw sa kanilang pamilya. Tingin ko po ito po yung swerte sa amin. Dito lang po kami nagkamalan 2021 ng tubig at kuryente. Bago daw po mamatay si tatay. Ito nga, parang kamukha ni tatay yung duwende dun eh. May tao talagang ganun talagang feature sa mukha. Ate ko na, Sa may picture. duwende nga daw po yan. Hanggang sa alas 5 ng hapon nitong June 12, ang di umano, maliit na mga nilalang na madalas ikwento noon ng kanilang yumaong ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpakita raw sa kanila. At nai-record pa ng kanilang kamera. Pag may ilaw din pala sila. Titigang mabuti ang video. Tingnan nga natin. At hindi lang daw Oo nga, no? isa. Ayun nga, kita ko nga sa Nakita ko talaga maliliit na ng mga nilalang. Nagtindigan yung balahibo ko nung pong makita ko, talagang duwende. Ang mga di umano, maliliit na nilalang, tila nakipaglaro pa raw sa kanila. Nariyang naglakad Ayun, nagalang na daw. at tila nakipag-usap pa raw. Kakaway ito. Hello, hello. Hindi, ano ba yung tinitignan nila saang banda ba yan? Kasi baka mamaya parang may tao naman talaga sa bubong. Kasi parang may tubig eh. Parang nagkaroon ng fish eye effect eh. Kaya ang ibang Ano ba yung tinitingnan nila? Anong part ba ng bubong? Sa paniniwalang suswertihin din, nagpahiwatig na rin ng kani-kanilang mga hiling. Dami-dami po. Hindi po namin kayo gagalawin. Bigyan nyo kami ng pera. Maliliit na tao sa bahagi ng kisaming Ito. Mukhang may tubig ito eh. Kaya nagkaroon ng fish eye effect. ito sa kanilang kusina. Una raw napansin ng pamangkin ni Chen na si Harold. May nagpopopok po. May bigla po kami. Baka may gumagawa naman sa bahay doon. Ano to? Mukhang feeling ko debunk na agad to, men eh. Patingin sa taas. Pag-ampasin ko po ng tsinelas, naggalawan na po. Duwende daw po yun. Kaya nga. Simula noon, malimit na raw silang mabagabag. Confirmation bias. So, ano pong May naramdaman na agad Hindi eh. na nga po ako nakatulog nung gabi.
Lalo't may nakapagsabi raw sa kanila na ang lungga ng mga ito ang cabinet daw na ito sa kanilang kwarto. Doon sa drawer, sa cabinet, parang naglalaro sila doon. Lunggan na yung cabinet pero sa bubong sila Ang video, sinuri ng direktor at video expert na si Edward Mark Maley. Nung una ko siyang nakita, naging curious ako. Alam mo na hindi siya edited. Tabi-tabi po. Hindi po namin kayo gagalawin. Gayunman, meron daw siyang teorya kung ano ang nakuhanan ng kamera. Kaya sumama siya sa aming team para mag-imbestiga. Susunod! Pag may ilaw, hindi pa namin ha. Di umano, imahe ng maliliit na nilalang na hulikam sa kisame ng isang bahay sa Lucena City sa Quezon. Tabi-tabi po. Hindi po namin kayo gagalawin. Nagtindigan yung balahibo ko nung pong makita ko. Talagang duwende. Dito na nagsiyasat ang aming team at sa pagtatanong nila sa katabing bahay ni na Chen, Saan po yung daanan nung nasa likod niyo? isang bagay ang lalong nagpalaki ng kanilang mga mata. Nagkakagulo na po sila sa loob. Ayun nga, kita ko nga. Ayun yung mga duwende. I-interview na yung mga duwende. Ang nakagugulantang na revelasyon Nakikita niya? susunod na. Tabi po. Hindi po namin kayo gagalawin. Bigyan nyo kami ng pera. Residente sa Lucena City sa Quezon Province nang sa kisame ng isang bahay, may nahuli kam di Sorry hindi ko talaga ma-full screen kasi ang KMJS kasi notorious yan na mag-claim ng copyright eh. Kaya hanggang ganito na lang tayo, ha? Hope you understand. na tila maliliit na mga nilalang. Ayun, nagalang sa niya. Makaway ito. Nagtindigan yung balahibo ko. Talagang duwende. Sa pagtatanong-tanong ng aming team, nalaman na nung oras na nakita ang mga imahe sa kisame, saktong may ginagawa raw ang katabing bahay ni na Chen. Nagpapalit sila ng bubo kasi sakop ito hanggang dito sa... Ang mga trabahador, nakapanayam din ng aming team. Kami po talaga yun. Ayun yung mga duwende. Kami lang po yung nasa taas. Nung linggo po kasi sir kami nagkakabit ng gutter. Ayun, nagalang sa niya. Nagkakagulo na po sila sa loob. Ay sinubukan ko mag-high. Makaway ito. Sinubukan mag-high. Tsaka po nagtawanan sa loob. Kaya para patunayang camera trick lang ito, Tumawid doon sa kabilang side. ang direktor at video expert na si Edward Mark Maley may idinemo. Makikita mo yung shape ng tao doon sa loob. Ayan, oh. Ayan siya. Wag-iway mo yung kamay mo. Wag-iway mo. Yan na duwende. Wala palang tubig. Konti sa kaliwa mo. Akala ko may tubig eh. Usog ng konti sa kaliwa. Sige pa, isa pang hakbang kaliwa. Ayan. Nakikita niya? Makaway ito. Yung tao na nandun doon sa kabilang bubong, dahil may araw sa likod, yung liwanag, pumapasok yung image niya dito sa nagre-reflect siya. Dahil puti itong tolda, nakikita mo ngayon yung shadow niya. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na camera obscura. So yung nakikita natin ng image kanina, doon sa kisame, nakabaliktad na image. Tabi-tabi po. Hindi po namin kayo gagalawin. Napakalakas ng impluensya sa ating masalaysay na kapag ito yung mga maliliit na tao, malamang mga duwende. Alamat pa rin dahil wala namang scientificong pagbabasehan na... Hoy, mali ha. Si 88, nakakausap niya, napapakanta niya pa nga eh. Hindi pala alam na itong mga to eh, no? Hindi sila aware kay 88. Tingnan niyo yung ni 88. Di ba? Meron talaga mga duwende. Ang tawag doon conversion reaction. Kung ano man yung talagang nakikita mo, isang sitwasyon, pwede mag-create ng panic or fear. Panatag na po ang loob ko, makakatulog na po ako sa gabi ng ayos nang malaman kong hindi po pala totoong duwende. Diba, yan eh, no? Confirmation bias. Makaway ito. Ang paniniwala sa mga duwende, buhay na buhay pa rin sa moderno nating panahon. Pero bago Pinakaway eh. mauwi sa kung ano-anong konklusyon,
dapat munang mag-imbestiga at huwag basta-basta Correct. magpadala sa kung ano lang ang nakikita. Correct, imbestiga muna. 'Di ba? Yan ang tinuturo natin dito sa channel. Hindi auto-paniwala agad. Inuulit ko, mas normal na po 'yun na hindi ka muna maniwala kaysa sa maniwala ka agad. Ganito kasi mangyayari niyan no? Pag hindi ka agad naniwala, parang ano kay astig ka eh. Na ay hindi ako basta-basta madadala diyan until such time na i-prove sa na hindi talagang totoo. Walang nakakahiya doon. Ang nakakahiya doon, naniwala ka agad tapos napatunayang mali pala yung pinaniniwalaan mo. Doon na maglalabasan yung pride ng tao. Na hindi, naninira ka lang, 'di ba? Sinisiraan mo lang. Hindi nyo agad-agad tatanggapin. Anyway, maaga tayo natapos. Total linggo naman, maaga kayo magpahinga. May pasok pa bukas. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.